Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ano, ayan, nandito kami muli sa isang barangay, ano, at mayroon tayong pupuntahan na isang single mom daw. So, Kuya Willie, ano yung history ng pupuntahan natin? Hindi ko po alam tayo yung kwento ng buhay nila. Puntahan na lang natin para malaman natin yung kwento ng buhay nila. Malayo pa ba dito? Malayo pa tayo. Okay. So, yun mga kalingap, mga kababayan, pupuntahan namin. At yun nga, sabi ni Kuya Willie Vlogs ay medyo malayo-layo pa daw yung area. Kaya sa lahat ng mga viewers natin dyan, ano, tara, samahan nyo kami at alamin natin ang kwento ng inilapit sa atin. Let's go. Ayan, pupuntahan po natin yung inilapit sa atin ni Kuya Willie Vlogs na isang single mom. Ilan po ang anak nito, Kuya? Dalawa po. Dalawa. O sige, tara. Puntahan natin at alamin natin ang kwento nila. Yan, dito tayo kasi bago lang tayo sa lugar na to, no? Kaya kailangan natin ng magkaroon din tayo ng kasama, no? Nako, may sounds. May sounds. Ayun. Ito yung bahay nila, Kuya Willie. Yan po, tayo. Yung bahay. Dami nilang aso. So tara, samahan nyo kami mga kalingap. Hello po ate. Oo. Kumusta si ate? Ayos lang po. Anong pangalan ni ate? Kadarating ko lang. Saan po kayo galing? Galing ako sa school. Kumusta naman kayo dito ate? Okay naman po. Ayos naman. Yung mga anak mo nasa school. Opo, nasa school. So dami mong labahin ha. At syempohan mo po, dami akong labahin. Hindi pa nga ako nakapagsimula. Oo, kasi anong oras pa lang. Yun nga, medyo inagahan namin kasi may mga pupuntahan kami. Dapat. So, kamusta naman ang sitwasyon nyo dito, ate? I mean, bago pala yon, ano nga pala ang pangalan? Madilim. Madeline. Ilan taon si ate Madeline? 30 po. 30 years old. Opo. Ilan ang anak? 2 po. Ilan taon ang panganay? 10. Ang bunso? Kaka-9 pala. 10 and 9 years old. So yun nga, nag-aaral sila. Opo. Okay. May asawa? Wala po. Oo, bakit? Walay. Nakipaghiwalay na ako. Bakit naman Iniwan ko na po. Po? bakit ka naman nakipaghiwalay at bakit mo naman iniwan? Maraming rason. Hindi ko na kaya isa-isahin pa. Di mo na dapat isa-isahin. Mm-mm. Yung kahit mga dalawa man lang, pwede mo bang may kwento? Kung okay lang naman sa'yo. Pero kung hindi, okay lang din. Pero sana bago yun, baka pwedeng makapagkwentuhan tayo ng as in, kung okay lang sa'yo na di ka maabala or maabala ka ng saglit lang. Sige po. Ayan. Saan po tayo? Saan tayo? Dito na. Dito na. Dito na lang. Yan, pwede. Yan, ang ganda ng area nyo dito, Ate Madeline. Yan mga kalingap, mga kababayan ano dito sa gilid ng dagat oh. Ayan. Gilid pa rin ng dagat. Tagal na kami po dito kuya. Matagal na kayo dito. Tagal na po kami dito. Since birth, yung mga pinsan ko dito na rin. Ako bumalik lang. So saan ka dati? Sa Bataan, after ko mag-graduate ng high school, kinuha ko ng mama ko.
doon ako sa kanya kasi nag-aral ako ng college doon. Mm-mm. Tapos nagtrabaho, ganun. Hanggang sa kapangasawa. So, ikaw ay graduate ng college or Undergrad po. Nag-stop po ako kasi noon, mga time po na yon. Ilan kami nag-aaral? 4. mm 4 kami nag-aaral, tapos panganay ako. Mm-mm. Ang ginawa ko noon is, nag-working student ako. Kaso, may offer sa akin noon na hindi ko kayang bitawan kasi sayang naman. Kaya, nag-full time ako dun sa trabaho na yun. Yun yung rason ba't in-stop ko yung pag-aaral ko. Kasi sayang yung kita ko noon. So, saang lugar yun? Sa Bataan po. Sa Bataan. Opo. Mga ilang taon ka naman na mirmihan or na malagi dun sa work na sinasabi mo? 1 year mahigit din. Oh, sayang ano. Opo. So, anong year lang ang inabot mo sa college? Nag 2 years din po. 2 years. Halos. Nag 2 years din po. So, nung naano ka dun sa sa trabaho mo, hindi ka na nakapag-isip na ipagpatuloy yung iyong pag-aaral. Nung mga panahon po na yun, hindi na po kasi may anak na po ako noon. May anak ka na. Opo. May, anak may asawa ka na rin noong time na yun. Opo, may ano na po kami noon. Yun nga kasi ang natin dito, naging isang single mom ka. Opo. Ilang taon ka ng single mom? Kung kasi 2 years old yan yung bunso ko nung naghiwalay kami. So, na siya ngayon na yun. Mga 7 years na po. 7 years. Opo. Sa loob ng 7 years, hindi ka na nakipagrelasyon or nag-asawang muli? Hindi po. Kasi Sana talagang, all. na ako noon malaki yung trauma sa akin ng mga na yun yung ng mga anak ko. Malaki yung trauma sa akin noon. Kaya mayroon naman na sa akin pero hindi ko masyadong sineryoso kasi nga may 2 anak ako. Mas nag-focus ako dun sa mga anak ko. Kasi ang ko lang noon, ang goal ko lang noon, gusto ko maibigay kung ano yung kailangan nila. Ma-provide ko, kung kailangan nila ako, magawa ko yun. Yun lang yung ko ngayon. Kahit naman po ngayon. Pero, yun nga yung tatay nitong 2 mong anak. Nung naghiwalay ba kayo, nagsuporta siya? Sa totoo lang po, yung galing po talaga sa kanya, Mm-mm. hindi po. Nakakatanggap po ako dati ng suporta, pero sa lolo niya, sa kapatid niya po, sa nanay niya, sa pamilya niya po, sa pamilya. Pero kung yung galing po sa kanya, bibihira, madalang. Kung makabigay man po siya, magkano lang naman po. Kulang nga sa pambaon-baon ng mga bata. Sa pagkakatanda mo, mga kailan nag-stop o hanggang ngayon ba nagsusuporta pa rin ang pamilya ng tatay Hindi nito? na po, hindi na po. Sa pagkakaalala mong mga ilang taon nang hindi nakakasuporta sila? Tenga pa po ako ng trabaho noon 18. Mga siguro, pa 2019 siguro po. Oo, matagal na. Matagal na rin po. Tapos, ang nangyayari po kasi, sir, pag yung kapatid niya po, pag may sobra-sobra naman siguro sa sweldo niya or paminsan-minsan, naisipan niyang bigyan yung mga pamangkin niya. Yun lang po. Pero, madalang po yun. Tsaka hindi ko naman pwedeng asahan po yun, siyempre. Itong tatay nito, taga saan? Taga Bataan po. Taga Bataan. Opo. So magmula nung naghiwalay kayo o nagkalayo kayo, hindi na niya nakita o hindi man lang kayo pinuntahan dito sa Bicol? Pumunta po siya. Pumunta dito? Opo, pumunta po siya. Maraming beses po siya pumunta dito na nakipag-usap po sa akin. Kinausap niya po ako na kung pwede, yun nga, bumalik na kami doon ng mga bata. Kaso, sabi ko, tapos nakako tayo kasi sabi ko, matagal na panahon nakako ako sa iyo, nagtiis, sabi ko. Kasi winarningan ko na po siya. Binigyan ko pa siya ng last sabi ko, kapag kako hindi kita nakitaan ng pagbabago sa sarili mo, sa mga bata, hindi kako tayo magtatagal, hindi kako tayo magi-stay dito. Hindi kami magi-stay dito. Kala niya siguro, hindi ko kaya yon kasi ako kasi galing din ako sa ganong sitwasyon.
hiwalay din yung parents ko. Akala niya hindi ko kayang gawin yon na ipaano ko yun sa mga anak ko. Kung gano'n naman, 'di ba? Para saan pa mag-stay ako kung wala naman ako, puro ano lang naman yung nararanasan namin, puro away, hirap, ganun. Tapos pag hindi wala naman siya lagi, barkada niya. Puro kasi siya barkada ng mga panahon na yun. Tapos di po siya nagtatrabaho ng maayos. Hindi ako nakakapagtrabaho kasi inaalagaan ko yung mga anak niya, mga bata. Sinubukan ko naman magtrabaho kaso hindi nila kayang agalagaan yung anak ko. Ang nangyayari po, nagtry po ako mag-work noon. Ang nangyayari po noon, sir, nai-istorbo po yung trabaho kasi po pinupuntahan nila ako sa trabaho. Ate ngaya, yung anak mo, ganito ganyan, nagsuka, ganun. Kaya, ang inano ko noon, syempre, yung ano ng anak ko. Kasi sino ba naman ang gusto na ganun lagi nagkakasakit yung mga anak niya, di ba? Kaya ang ginawa ko noon, nag-stop ulit ako sa trabaho. Siya ulit yung pinagtrabaho ko. Kaso, ang nangyayari po, sir, hindi po siya nagtatagal sa trabaho. Lagi po siyang barkada. Tapos yung kinikita niya halos di man niya nauuwi sa amin. May mauwi man siya, magkano lang. Tapos po, may time po no na tatrabaho siya. Nagkaroon pa siya ng dun sa trabaho niya. Nagkaroon pa siya ng karelasyon yung naging katrabaho niya. Tapos nalaman ko, dinala niya pa dun sa bahay ng nanay niya. Dun po ako na sir. Dun po talaga nagkon yung ko na, sabi ko, bakit niya ako ginagawa to sa akin? Sabi ko, okay naman ako sa kanya. Ginagawa ko naman lahat. Kasi sabi ko, hindi ako sa kung anong bagay na ikakasira namin Nag-focus talaga ako sa pamilya namin. Ako bilang asawa niya, ina ng mga anak niya. Yun po yung Kaya, yung mga panahon na yun, sir, hindi ko talaga isip kung ano yung pagkukulang ko naman sa kanya. Kasi sabi ko, lahat naman kako ng ginagawa ng isang ina, isang asawa, ginagawa ko. Hindi na nga po ako lumalabas ng 4 na kanto ng bahay na yun, kwarto namin. Para lang magawa ko yung mga responsibilidad ko sa kanila. Kaya hindi ko maisip kung bakit nagagawa niya sa akin dati yun. So ibig sabihin dito, ate, masalimuot ang pinagdaanan mo. Sobra po. Kung nung mga panahon po na yun na umuwi po ako dito, hindi po sa loob ko yun. Sobrang bigat po sa loob ko yun. Kasi syempre, yun nga po. Iniisip ko na, sabi ko, pagpunta namin dito, alam ko kasi yung buhay dito kasi dito ako lumaki Iniisip ko, andun pa lang ako, iniisip ko na kung anong gagawin ko. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Sabi ko, mawawalan ako ng trabaho. Kasi, ang ko lang po nun, sir, yung ipon ko nun, yung kung ano lang talaga yung naitabi ko nun. Yung last na trabaho ko, binitiwan ko, ayaw nga sana ako pag-resignin nung ko. Kasi, nagustuhan nga yung performance ko sa trabaho. Ang ginawa naman nun, yung boss ko nun, mabait kasi yung boss ko nun, yung last na naging boss ko. Binigyan niya ako ng kasi kinento ko sa kanya, sabi ko, bala ko kung umuwi ng Bicol. Bicol, ma'am, kasi yun nga po, hindi ko na kayang magtiis na ganun lagi yung sitwasyon namin, lagi po kami nag-aaway. Kasi sir, ang inumpisan lang naman po niyan is barkada, babae. Yun po talaga yung naging hanggang sa paulit-ulit na lang po yun, inaaway niya ako, gaaway kami, hanggang sa nagpisikalan na po kami. Mabot po kami sa pisikalan, kasi doon po sa bahay na yun, kami lang naman po yung nakatira doon. Yung kapatid niya, bihira lang naman po umuwi, pero madalas kami lang po nandun. Kaya kung anong gusto niyang gawin sa akin, magagawa niya. Talagang siya, mabot po sa point na nasaktan niya po ako. Tapos, kahit madaling araw or hating gabi, nag-aal sa balutan po ako nun, sir. Kasi nga, sino ba naman makakatulog? Kawawa yung mga anak ko, naririnig kami nag-aaway. Tapos, tawag doon. Puti nga, sir, doon po, yung biyahe doon, 24 hours naman. Kaya kahit anong oras, nakakapag-al sa balutan kami nun. Yun ang ginagawa ko, sir, para maka-escape lang doon sa sitwasyon na yun na gusto ko, ayaw ko makita ng mga anak ko yun. Na ganun yung sitwasyon. Na matutulog na lang, nag-aaway pa kami. Yung simpleng bagay, pinag-aawayan namin hanggang sa kung ano-ano na yung
kung saan sana po baga na napupunta yung usapan namin hanggang sa nagkakasakitan na kami. May times nga sir na pinalayas niya ako. Tinapon niya yung mga gamit ko sa labas. Kasi sabi niya hindi ko naman daw bahay yun. Siya lang naman daw yung nagdala sa akin doon kaya nandun ako. Ikaw sir, kung sa akin yun, 'di ba? Ikaw sabihin mo yun, 'di ba? Anong mararamdaman mo? Parang Yes, ano yun? Sampal sa akin. oo, kasi 'di ba? Kasi unang-una, estranghero ako sa lugar na yun. Opo. Pero, ang ano dito, sino talaga ang nagdala sa'yo doon? Sinama niya po ako Oh, doon. di ba? Simula po nung yun po, yun nga po. Yun nga po yung inaano niya, sabi niya. Kung di naman daw dahil sa kanya, hindi naman daw. Sabi ko, sa akin, nung Sampal talaga yun. Kasi, dahil sa kanya, di ba? Opo. Hindi naman ikaw makakarating doon kung hindi kanya dinala doon. Opo. Kaya, napakasakit. Opo. Yun ang mahirap. So, yun nga, ito si lalaki, pumunta-punta pa dito sa inyo pala. Opo. Nung- Maraming beses din po siya pumunta dito. Halos ginagawa niya po atang Legazpi Donsol yung Maynila. Maynila to Donsol. Opo. Ginagawa na niyang malapit Opo. para lang Yun nga. makipagbalikan, Oo. makipag-ayos. Makumbinsi niya nga ako. Ano yung pumasok sa isip mo para totally hindi ka na niya makumbinsi? Nung po sir, nung nakita ko po na umiiyak yung anak ko na nakikita niyang sinasaktan ako ng tatay niya. Umiiyak yung nakita po na kasi ng panganay ko yun. Tapos po sir, ang nangyari po noon, parang nagkaroon po ng trauma yung anak ko, yung panganay po namin. Kasi po, kada matutulog siya paggabi, umiiyak yun, biglang gigising yun, tapos iyak siya ng iyak, tapos naglalakad. Sabi po ng pina-check-upan ko po kasi siya noon, nung time na yun. Sabi ko, bakit kaya ganun, Dok? Ganito, ganyan. Sabi nung lagi baga ngaya kayo maingay sa bahay nyo, ganyan. Kaya naisip ko, naapektuhan na ako yung anak ko. Yun yung last na, yun yung nakita niya kami, na iyak siya ng iyak. Kasi nakita niya nga ako, na sinasaktan nung tatay niya. Doon umano yung isip ko na, stop na. Kasi sabi ko, na-apekto na yung mga bata. Yung bunso ko kasi noon, sir, nasa pa 2 years old pa lang ng mga time na yun. Yung panganay ko, yun po yung pinaka nag-suffer talaga noon. Kasi biruin mo, sir, ulan lang, takot siya. Yung ingay ng ulan, ayaw niya, takot siya. Yun daw po yun, sir, naging epekto nun sa bata nung pag-aaway namin nung tatay niya. Kaya, sabi ko, pag umalis po ako dito, doon nga sa tititira namin, hindi na ako babalik. Yun na po yung time na sabi ko, hindi kahit anong gawin niya tigil na. Kasi sabi ko, pinagbigyan ko na siya ilang taon ako nagtiis ako sa kanya na ganun yung ginagawa niya. Pagkada mag-aaway kami, kinaumagahan, makikipag-usap siya sa akin na parang walang nangyari. Ganun po lagi, sir, nangyayari. Paulit-ulit po yun. Mag-aaway kami, tapos kinaumagahan, makikipag-usap siya sa akin, parang walang nangyari. Tapos pag hindi ko siya kinibo, galit siya. Kasi parang, tawag doon? Bakit daw ganun na naman ako, galit na naman ako, lagi daw akong galit. Paano hindi naman ako magagalit? 'Di ba? Syempre, 'di ba, kung naitatrato mo ng maayos yung isang tao, syempre, ganun din yung nun sa'yo, balik nun sa'yo, di ba? Yes, tama. So, yun, Ate Madeline. Ako'y makikiusap lang, Oh, no! Kasi, napapansin ko, nahalata ko, lagi sir ang tawag mo sa akin. Sorry po. Baka pwede tatay na lang. Okay po, sige po. Okay? So, tatay na lang tawag mo sa akin, Sige po. So, balik tayo dun sa kwentuhan natin or usapan natin. Yun nga, nakapag-decide ka na dito ka na sa probinsya manirahan. At ayun nga, nabanggit mo rin na alam mo ang pamumuhay dito sa lugar na to, no? So, hindi mo alam kung ano yung magiging sitwasyon ninyong mag-iina dito. Opo. Itong bahay ba na to na
tinitirahan ninyo sa inyo? Hindi po. Oo. Sa kapatid po yan ng mama ko. Mga kapatid po ng mama ko. Sa totoo lang sir, hindi po Dalawang yung beses na Tatay na lang. Ay, tatay po, sorry. Sa totoo lang po, tay, yung bahay na po yan, hindi po yan yung bahay na tinirhan namin dati. Mm-mm. Kasi yung dating bahay namin, sa pagkakaalam ko, na ano ng kwan dati, parang habagat dati, bagyo noon dati. Parang inano na lang yan, bago na lang yan. Kaya sa mga kapatid na yan ng mama ko. So kayo ay nakikitira lang. Opo, hindi dito din lang kami nag-stay po. So saan yung mga magulang mo? Yung mama ko po nasa Bataan po. Nagtitinda-tinda po siya doon sa Bataan. Itong sitwasyon ninyo dito, alam ng mama mo? Opo, alam niya po. Nung una po, ayaw niya po sana na umuwi nga po ako dito kasi nga, yun nga po, alam niya po yung sitwasyon dito. Kaso, sabi ko, kung mag-i-stay po ako doon, guguluhin lang din po kami nung tatay nung mga bata. Pati po yung mama ko, madadamay syempre kasi andun po ako nag-i-stay. Kasi malapit lang naman po yung iisang lugar lang naman po yung Bataan. Mga ilang distansya lang naman po yung Napakaganda na naging desisyon mo, idea mo, paraan mo. Yun talaga ay napakaganda para sa akin kasi ginusto mo na lumayo sa kanya, makipaghiwalay sa kanya. Kasi kung iba-iba lang, no, 'di ba? Didistansya ako sa kanya, lalayo ako sa kanya muna. Pero yun pala nandoon lang sa paligid. Opo. Pero ikaw totally lumayo ka. Opo. Pero ganun pa man, ikaw ay hinanap or pinuntahan kung saan ka naroroon. Opo. Pero ganun pa rin, wala din nangyari. Opo. Dahil buo na yung iyong Opo. desisyon. So yun nga, nasabi mo na ito hindi sa inyong bahay na to. Sa ngayon ate, ano yung hanap buhay mo or trabaho mo? Sa ngayon po, cashier po ako sa isang store. Oh, Dun sa- very good. Opo. Matagal ka na ba dyan sa work mo na yan? Matagal na rin po tayo. Okay. Yung trabaho mo bilang isang cashier, kasi ito ay province, alam naman natin Opo. yung rate ng province, di ba? Sa palagay mo, bilang isang single mom, may 2 anak na nag-aaral. Sapat ba yung sinasahod mo sa trabaho mo? Hindi po tayo kasi lalo na ngayon, ang taas na po ng mga bilihin, daming gastos. Hindi rin po, tinatry ko na lang Pagkasyahin. kasyahin para maging sapat kasi kung wala rin mangyayari kung hindi mo gagawin yun. Itong mga anak mo, saan ba pumapasok? Private or public? Public po. Public. Opo, dito po sa Ubod. Okay. Sa palagay mo, hindi ka naman nahihirapan bilang isang single mom na sa'yo o ikaw yung pumapasan lahat? Hindi ka naman nahihirapan? Nahirapan po, sobra. Lalo na po nung una. Kasi ang mahirap po doon yung pag-adjust. Kasi biglang, di ba kasi syempre nasanay ka po ng ilang taon na may kasama ka, may katuwang ka, may inaasahan kang katulong mo. Tapos biglang mag-isa ka na lang. Ikaw na lang yung nagpo-provide doon sa mga bata. Ikaw na lang yung inaasahan ng mga anak mo. Mahirap po yun sa akin. Lalo na nung umpisa kasi po, pagpunta ko po dito, wala po akong trabaho. Tatenga rin po ako ng 1 taon noon bago ako nakapaghanap ng maayos na trabaho. So ito sa trabaho mo, matagal ka na dyan? Matagal na rin po. Yun, very good. So ganun lang siguro, Ate Madeline, yun nga, pansamantala siguro ay maghihiwalay muna tayo. Sige po tayo. Okay? At sa next na pagkwentuhan natin, may mga gusto pa akong malaman or maintindihan lalo na sa mga makakapanood sa iyo. Apo. Pero last question ko sa ngayon Apo. matatag ba ang loob mo talaga? Opo. Buo pong loob ko sa lahat ng bagay. Yun po yung naging ko po. Kasi sabi ko, kung hindi ko lalakasan yung loob ko, paano na lang? Sino nga ng mga anak ko? Malakas po talaga loob ko, buo po talaga ang loob ko sa lahat ng bagay. Kahit sabihin pang hindi ko pa siya nagagawa or first time ko lang
gagawin ko po yun. Ikaw ay isang single mom. Pasan mo ang lahat. Nagtatrabaho ka, ganyan. Na, yun nga, nasabi mo na yung sinasahod mo hindi naman sapat Opo. sa inyong mag-iina. Ngayon, ang tanong ko, para sa iyo, ano yung kulang sa inyong pamilya o sa inyong mag-iina, lalong-lalo na sa iyo bilang isang single mom? Sa akin po, sa tingin ko lang po na kulang sa akin is yung dagdag na pagkakitaan sana. Ganun po. Yun po sana yung gusto ko tayo kasi kasi mahirap po sa panahon ngayon, mahirap na po na isa lang yung inaasahan mong pagkakitaan eh. Dapat meron kang ibang pinagkakitaan. Yun po sana yung pinagsisikapan kong makakuha ngayon. Yung may dagdag na pagkakitaan para sa mga bata. Kasi lumalaki na po yung mga bata, lumalaki rin po yung gastos. Ano yung mga anak mo? Puro lalaki Puro o babae puro po. babae? Opo. Puro babae. Dalawang babae po. Oo, kailangan nga talaga ng gabay ng isang Opo. ina. No? Hindi ko naman sinasabi na yung anak ng mga lalaki hindi na kailangan ng gabay ng ina. Pero ito talaga yung pinakamahalaga o pinakaimportante na magabayan ng isang magulang kasi ito ay mga kababaihan pala. So, yun. Yan yung kulang sa iyo, yung additional na pagkakakitaan, no? Opo. So, yun ang pinakamagandang gawin mo, Madeline. Magdasal sa mahal na Panginoon na siya yung magiging katuwang mo para makamit mo ang iyong pinapangarap na yun nga sabi mo na kulang pa sa inyo na bilang isang single mom. Opo. So, yun Madeline, pansamantala tayo muna ay mag-e-end sa ating kwentuhan, ano? Sige At po. pasensya ka na rin dahil naabala ka doon sa iyong Ayos lang po. ginagawa or gagawin, no? Opo. Sana sa next na pagkwentuhan natin, mayroon akong madalang regalo sa iyo, ha? Sige po. Okay? Ang sabi ko nga, huwag tayong maghintay, huwag tayong umasa kung ano yung darating sa atin, yun yung ating tanggapin, ano? Opo. Pero bilib ako sa iyo, Ate Madeline, matibay, matatag ang loob mo. Salamat po tayo. Yan. Isang tao naniniwala na maski na kailangan natin ng pagmamahal, tunay na walang katulad, nag-iisang Kuya Bal. Marami pa natutulungan at habang tumatagal, lumalawak ang paglingap, biyayan dala-dala at hindi na mawawala. Ikaw lang ang nag-iisa, Kuya Bal, walang katumbas ang dinulot mong saya sa mga taong tinulungan mong hindi naging iba. Itinuring silang kapamilya kahit di mo katugo, ginagbayan, inalalayan mo sila ng totoo. Tunay na walang katulad, kaya ka pinagpapala. Sana ingatan mo pati ang kalusugan mo. Ikaw ang liwanag sa dilim at sa kanila naniwala. Kuya Bal na walang sawang tumutulong na may pag-usa. Di namin malilimutan mga mabuti mong gawa. Nakasubaybay kami lagi na handa